Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, tag-ulan na naman po, ah, tagbaha na naman po ulit. So, every time po na magkakaroon ng baha, bumabalik po or umaano sa mga isipan po ng mga taong bayan, ng mga Pilipino, yung pinagmalaking flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ibinida niya dahil sa yun ang ibinigay na report sa kanya ng DPWH eh. 'Di ba? Para merong iyabang do sa zona niya. So para meron siyang magandang may report. So binigyan siya ng DPWH ng magandang report kung saan sinabi nila na 5,500 flood control project ang natapos sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, syempre, kumbaga doon nabilog nila yung ulo ni Pangulong Marcos. At yun naman ang iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa nakaraang zona niya. Yun nga lang, medyo na-discarril dahil nga after 2 days, biglang pumasok po yung bagyong Karina. At yun na-testing yung 5,500 flood control project na iniyabang niya. So lahat po yun puro sablay. Hindi natin alam kung totoong may flood control project o talagang sablay lang yung pagkakagawa ng mga flood control project na yan. So dahil doon nagkaroon ng hearing at nalaman po natin na almost 1 billion pesos a day pala ang ginagastos ng DPWH para lang dun sa flood control na yan. So, maliban pa dun sa kumbaga sa master plan nila, meron pa pala silang mga small project na ginagastusan araw-araw para lang dyan sa baha na yan. So, kumbaga doon natin nakita na talagang hindi natin pwedeng iwasang isipin na talagang ang korupsyon talagang sobra. At base na rin naman sa mga data na inilabas naman kahit mga dati pa na ang DPWH talaga ang unang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Pero hindi natin alam bakit kahit na kumbaga, harap-harapan ng pinamumuka sa taong bayan, harap-harapan pinamumuka sa mga opisyal ng gobyerno natin, sa mga politiko, kung ano-ano mga ahensyang ibig sabihin ko ba, harap-harapan ng sinasabi sa mga senador, congressman, presidente, senate president, kung sino pa yung matataas na posisyon yung ganyang klaseng sinasabi ng DPWH na yung pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno, pero parang walang nangyayari. Pansin nyo ba? Diba kahit sinong umupong presidente, kahit ilang hearing pa yung gawin, still, ang korupsyon nandun pa rin. Kahit na alam naman natin na yung, yan nga, dahil nangyayaring ganyan. So parang nagiging sarsuela na lang ba yung nagiging hearing? Parang para lang pag-usapan, para lang sabihin iniimbestigahan, pero ang ending wala namang nangyayari. So, ganun po yung nangyayari ngayon dito sa bansa natin. Kaya, yan po yung pag-uusapan natin dahil sinasabi na meron daw po talagang kumikita tuwing merong kalamidad sa Pilipinas. So, hindi malayong totoo dahil nga doon pa lang sa iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control project, doon pa lang, malaking questionable na, di ba? Ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno pero may baha pa rin. So, yan ang pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin problemang baha, kalamidad, at paano kumikita yung mga corrupt na official ng gobyerno natin. So, ito, panoorin po natin ito. Kumikita raw ang gobyerno sa tuwing hinahagupit ng kalamidad ang bansa. Ayon ito sa isang kilalang Filipino architect. Si MJ Mondihar magbabalita.
Hindi na bago sa Pilipinas ang matitinding pagbaha lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kamakailan, nalubog na naman ang malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Bukod sa perwisyong dulot, may malaki ring epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang palagiang pagbaha. Sa pag-aaral ng GHD, isang global professional services company, nasa $124 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Pilipinas hanggang 2050 dahil sa mga pagbaha. Numero 1 sa mga pinakatatamaan ay ang manufacturing and distribution services. Ikalawa ang agri-sector. Pangatlo ang retail na sinundan ng banking and insurance at energy utilities. Pero ayon sa tanyag na Filipino Actually, halos lahat naman apektado kapag may baha. Siyempre, paano ka naman papasok sa trabaho kung wala ka namang madaanang kalsadang walang baha? Kung meron na, napakalayo ng iikutan mo. So, still, ganun pa rin yung mangyayari. So, siguro hindi lang isinamarize masyado lahat. Pero para po sa akin, lahat po ng sector is apektado. Ultimong mga maliliit na sari-sari store kapag may baha, may damay pa rin po sila. Diba? So, hindi na, kumbaga, para po sa akin, hindi na po issue kung anong mga sektor ng lipunan po natin yung naapektuhan. Basta ang sigurado tayo, tuwing may baha, lahat po apektado simula sa pinaka letter E hanggang letter A. Siguro yung letter A hindi masyado dahil yan kayang-kaya nilang sumurvive. Pero yung sabihin natin 80% siguro ng Pilipino ang iniinda ang baha kapag merong ganyang klaseng kalamidad. Architect na si June Palafox, hindi kalikasan na may kasalanan ng mga pagbaha sa bansa, kundi ang matinding korupsyon sa gobyerno. Anya, dekada 70 pa lamang na Totoo itong sinasabi ni June Palafox, hindi po kalikasan lang yung pwede nating isisihin. By the way, ito pong si June Palafox, sikat kilalang architect po ito. For your information, kung di po ako nagkakamali, isa po si June Palafox, itong architect na to, ang isa sa mga sabihin nating tumulong para umunlad kumbaga kung ano yung iginanda ng Dubai ngayon. Isa po si June Palafox sa mga, sabihin nating mga naging instrumento para mag-succeed yung Dubai. Bakit naging ganun kaganda yung Dubai? So, balik po tayo sa sinabi niya, hindi lang po dapat yung kalikasan yung sisihin natin dito. Kumbaga dito kasi, napapabayaan din dahil nga sa korupsyon. Imbis na magkaroon tayo kasi ng mga tulad niya, flood control project na maayos, hindi nababaliwala dahil nga sa korupsyon. Diba? Yung iba sinasabi, mayroong ganitong flood control project, pero pag tinanong mo at hinanap mo kung saan, minsan hindi maituro, mali yung itinuturo, minsan naman talagang wala, o minsan naman sinisimulan pa lang, yung iba naman hindi na tinatapos. Kung tapusin man, substandard. Dahil nga sa korupsyon Kailangan kasi may kitain kagad yung mga gumagawa. So, yung iba pa nga, di ba, ang sabi nga nila, ngari, may nanalong bidder para sa ganung project. Ito nanalong bidder na to, kung totoo ang mangyayari ito, parang hindi totoong meron siyang construction company. Ang gagawin niya, kumbaga parang siya lang ang humarap. Tapos, ipapasa sa subcon. Yung subcon ang gagawa ngayon doon sa project, imbis na yung nanalong bidder. Kuha nyo. So, ibig sabihin, tatapyas pa yung budget dahil siyempre isa subcon So, kumbaga, babaratin ngayon niya yung subcontractor para gawin yung project na yon. Ngayon, itong subcontractor na to, hindi niya tatapusin yung project. Kumbaga, sa kanya, itong part lang nito yung kanyang tatrabahuin kasi nga yung budget, kumbaga, hindi naibigay ng buo yung budget sa kanila. So, kumbaga, may portion na nagagawin nila. So, para kumita naman itong subcon, ang gagawin niya, isa-subcon uli. Nangyayari po yan, totoo po yan. Yan po, in-expose na rin ni Senator Rapi Tulfo. Sinabcon na, isa-subcon pa uli. So, ang ending, yung budget, tapyas na. So, either na hindi natatapos, kung matapos man, substandard, minsan talagang walang project. Sinasabi lang meron, pero
wala totoong project. Pero ang nakakapagtaka, bakit walang nakakasuhang mga kontraktor, walang kinakasuhang opisyal ng gobyerno, kahit nalantaran na yung korupsyon na ginagawa. Ang ending niya, napapawalang sala pa. Bakit kaya napapawalang sala? Minsan, lack of evidence. Minsan, nangyayari, technical pa. Dahil hindi nakikipagtulungan o kung ano man dahilan. Basta nate-technical. So, ang ending, dismiss yung kaso. So, isa talaga sa pinakamalaking dahilan kung bakit ganito nangyayari sa Pilipinas dahil nga sa korupsyon. So, base na rin dito kay John Palafox, panahon pa to ni Apo Lakay, yung tatay ni Marcos, ni Junior ngayon. So, panahon pa lang niya, may korupsyon na. Kumbaga, isa na siya sa mga kumbaga, isa siya sa mga nagbigay na ng recommendation na kumbaga para maging maayos sana yung Pilipinas. Kaya hindi na dadanasin to. Pero dahil sa korupsyon, hindi natuloy, hindi pinatupad. So ang ending, ito ngayon yung bansa natin lumulubog sa baha. At isa pa sa pinakamalaking pagkakamali, ito kasama na rin to sa corruption eh. Yung, alam nyo ba yung EDSA na yan? Kung tutusin, may proposal din dyan itong si Palafox. Alam nyo ba ang proposal niya dati dyan? Bawal maglagay ng mall malapit dyan sa highway na yan dahil nga magiging cost ng traffic. Pero ang ending, natuloy pa rin. Pansinin nyo, yung SM North EDSA, di ba? Nasa tabi lang ng mismong highway ng EDSA. O yung mga mall na malaki, huwag tayong bumanggit, baka madali pa tayo. Makikita nyo naman sa may Cubao, diba? May mall din yan nakatabi ng ng EDSA mismo. Sa may Ortigas, diba? Sa may Makati, sa may Pasay. So lahat yun hindi na dapat nilagyan ng mall dun eh. Kaya nung ending, hindi makapag-road widening. Kaya ngayon, bumper to bumper ang traffic. Isipin nyo, ilang lane lang yan ang EDSA natin. Tapos, sobrang dami ng sasakyan. So, imbis na madagdagan yung kalsada, yung sasakyan na nadadagdagan, kaya nagiging traffic. So, hindi na sila makapag-road widening dahil andun na, nakatayo na yung mga establishment eh. Pero kung dati pa lang, kumbaga, sinunod yung recommendation nila na hindi pwedeng maglagay ng kahit anong establishment along EDSA, yung kahabaan ng EDSA na yan. At least siguro ngayon nakakapag-road widening ng at least mga 3 to 4 lane pa. Ngayon, dahil di nga magawa, kahit nga trend, di ba? Sipin nyo, dapat madagdagan pa tayo ng railway, ng train system dyan, pero hindi na matuloy-tuloy dahil nga hindi nakakayahin ng EDSA dahil siyempre, pag gumawa ka na panibagong trend dyan, may mga kalsada na naman na isasara, so ilang lane na naman yung magagamit. So, ang ending, bumper to bumper. Kaya itong si Palafox na to, matalino to, magaling to. Kaya ngayon Dubai ngayon, tingnan mo, napakaganda. Isa sa pinaka naging dahilan kung bakit naging ganun ng Dubai. Sumiti sila ng mungkahi sa pamahalaan para maiwasan ang mga pagbaha at kung walang aksyon ng gobyerno. With a do-nothing scenario, we'll have catastrophic traffic, flooding, not prepare for disasters, lack of decent housing, garbage catastrophe, etc. Giit ni Palafox, inaani lamang ng Pilipinas ang resulta ng kawalang aksyon sa nasabing problema. Diretsahan ng... See? Tama siya. Diba? Inaani na natin ngayon yung dahil dun sa kapalpakan ng mga dumaang administrasyon. Specifically, siyempre, dun sa panahon. Hindi man natin sisihin yung mga nakarang administrasyon ngayon. Pero yung recommendation niya kasi nag-start dun sa panahon ni Apo Lakay ni Ferdinand Marcos Sr. Doon nagsimula yung kanyang recommendation. So, kung yun lang, patupad ng maganda sana. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na walang ginawa si Marcos Sr. Kasi ang dami naman yung project kung tutuusin, nandiyan yung mga malaking ospital natin. Pero yun nga lang, dahil nga sa hindi natin alam kung ano naging dahilan, bakit hindi naipatupad ni Marcos Sr. yan. Dahil nga sabi niya, corruption eh. Alam naman natin nung medyo palapit na yung mga 80s era medyo doon na sumama yung yung pamamalakad ni Apo Lakay dahil medyo may edad na. So sinasabi nila doon nung time na yun, hindi niya talaga
totally kaya pang magmando. So iba na yung humahawak ng gobyerno natin, hindi lang natin alam kung sino. Pero ang presidente pa rin natin noong time na yun is si Ferdinand Marcos Sr. Pero iba na raw yung nagpapatakbo. Kaya hindi natin alam kung bakit hindi ito naisa katuparan. Kaya nga sabi niya, kumbaga ito na yung ito na yung bunga nung yung pagwawalang bahala, 'di ba? Hindi binigyan ng aksyon. So ito na yung naging nangyayari. So dahil hindi na rin naman, kumbaga hindi na rin to sinundutan ng mga sumunod na administrasyon tulad ni Cory Aquino, na alam naman natin na diyan nagsimula ang lahat ng kumbaga sabihin natin may korupsyon nung panahon ni Marcos Sr. Pero dahil nga dumaan yung mga administrasyon, especially nung kay Cory, mas lalo naging talamak daw kasi yung korupsyon nung time na yon. So, kinain na ng sistema yung gobyerno natin. So, nagtuloy-tuloy hanggang sa panahon natin ngayon. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na nung panahon ni Pangulong Duterte, naubos yung mga korap. Meron pa rin, pero kung paano nabawasan ng kaunti. Yung nga lang, sa panahon ngayon, parang dahil nga nagutom sila doon sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, ngayon ito na, 'di ba? So, yung 5,500 na flood control project, kahit na halatang-halatang may korupsyon, ang nangyayari pinagtatanggol pa ng Pangulo natin. Pero yung sinabi niya na kaya daw binaha yung Pilipinas, yung particular to Metro Manila at mga karatig probinsya, dahil daw yung flood control project na natapos sa kanyang administrasyon na hindi na akma dahil daw sa climate change. Tingnan mo yung utak ng ng presidente natin na mapagtakpan lang yung kapalpakan. Talaga dinadivert. So ano naman ang connection ng climate change? Kasi sabihin natin may climate change. Pero ano ba yung mga gumawa? Yung mga gumawa ng mga project na hindi ba gumamit ng utak, mga bobo ba yan? Hindi ba nila alam na kumbaga yearly meron namang baha, mayroong bagyong dumadaan sa Pilipinas, tapos hindi ba nila alam na may climate change? Ganoon na lang, pinakasimpleng doon Hindi ba nila alam na may climate change? Halos taon-taon na lang pinag-aaralan. Actually, may budget pang hinihingi ang gobyerno diyan para sa climate change na yun. Tapos sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil daw sa hindi na akma yung mga flood control project at sa climate change, kaya daw lalong tumaas yung tubig. At ang nasa palusot pa rito niya, imbis na kastiguhin itong DPWH, alam nyo isa sa naging palusot niya, dahil daw binangga daw ng barko, ito totoo to sinabi to ni Pangulong Bongbong Marcos, nasira daw yung isa sa mga flood control project na malapit sa dagat dahil daw nabangga raw ng barko. Diba? Ibis na pagalitan niya yung DPWH, pinagtanggol pa niya. Siya na yung napahiya dahil sa maling report na ibinigay sa kanya ng DPWH. Ipinagtanggol pa niya. Diba? Nagmukha na siyang tanga, pinagmukha siyang bobo, pinagtawan ng si Bongbong Marcos ng buong Pilipinas, and yet pinagtanggol niya pa yung DPWH na supposedly dapat kinakastigo niya na, hoy, mga kumag, bakit nyo ako pinahiya? Iniyabang ko yung project nyo na 5,500 na yan, tapos may baha, ipinahiya nyo ako. Lintik ka, lumayas ka sa pwesto mo, hindi kita kailangan. Imbis na ganon, pinagtanggol pa. Hindi, dahil kasi sa yung climate change. Kaya ganyan yan. Diba? Ganyan klase yung presidente natin ngayon. Imbis na, alam nyo yung kastiguhin, pinagtanggol niya pa. So, parang ginastify niya pa yung kapalpakan ng DPWH. Binanggit ni Architect Palafox sa kanyang panayam sa SMNI na may kumikita sa gobyerno tuwing state of calamity. Ibig sabihin, may nananaman pala habang tinatamaan ng dilubyo ang mga Pilipino. I've written to the 4 presidents since Ondo, including BBM, about these recommendations. And nangyayari, and I said, how come we don't spend so much on yung prevention? Sabi sa akin ng iba, Palafox, you were not born yesterday. Kasi pag state of calamity, wala nang bidding. So, diretso sa consultants, contractors, suppliers.
Ayun. Kaya pala. So, kahit daw sa mga past administration, kumbaga merong batas na ipinasa na kapag may kalamidad, ah, once na mag-declare ang presidente ng state of calamity, siguradong may kumikita. Yun pala yun. Kaya pala yung mga kumag na to, tuwan-tuwa kapag ang Pilipinas ay hinahagupit ng kalamidad, lalong-lalo na itong bagyo. Dahil, pag nag-declare ng state of calamity, wala nang bidding-bidding. Pwede na silang mamili kung sino mga kontraktor, sino-sino yung mga gagawa ng mga project na hindi na kailangan ng bidding. Kasi, kung regular project lang kasi ang kailangan dumaan sa bidding. So, pag may bidding, so nangyayari parang lowest bidding, di ba? So, kung sino yung may mababang offer, sila yung kukuning or pwedeng manalong kontratista. So, dahil wala ng bidding, dahil nga state of calamity, yung ahensya na mismo yung pipili. Ikaw na tumabaho dyan. Di ba? Kahit na medyo mahal yung project mo, okay lang. Basta huwag mo nang kakalimutan si Eddie. Sino si Eddie? Eddie siya. Eddie si ganyan. Yung yung mga bulsa namin, huwag niyong kakalimutan. So, yung pala yun. Kaya pala, marami lagi ang re-recommenda na ilagay na yung kanilang mga lugar ng state of calamity dahil inaantay na nila yung mga project nila na kumbaga nakabitin. Pwedeng sinasadyang ibitin para at least alam nila na itong mga gantong buwan, may mga papasok na bagyo at posibleng tamaan yung probinsya nila, i-request nilang magkaroon ng state of calamity. So, dahil doon, kumita na sila, lumabas pa sa mga kababayan nila na sila may ginagawa. Kumbaga nangyayari dito, ginigisa rin yung mga Pilipino sa sariling mantika at ang kumikita itong mga nasa gobyerno rin natin. Kasi wala nang bidding, state of calamity. Maraming kumikita sa state of calamity. Batay sa datos, mahigit sa 1 billion pesos kada araw ang budget ng DPWH para sa flood control noong 2023. Tanong tuloy ngayon ni Palafox kung saan napupunta ang nasabing mga pondo. Sa prevention, sabi nga ng mga iba, yung sa 1.4 billion pesos a day, hindi ako nagsabi niyan, pinag-uusapan na 40% goes to corruption. Samantala, pinuri naman ng veteranong biruin mo, sa 1 billion a day na budget para sa flood control project, 40% doon ang napupunta sa corruption. So, pwede natin sabihin 400 million pesos ang napupunta sa corruption sa mga bulsa ng mga government official natin. Ganun kalaki ang kinikita araw-araw ng mga corrupt official natin, 400 million pesos a day. Galing na rin yan kay June Palafox na narinig niya at sinabi rin sa kanya raw. arkitekto ang programa kontra korupsyon ng Duterte administration. Anya, korupsyon ang pinakaugat ng paghihirap sa Pilipinas. Kasama na dyan ang mga anomalya sa flood control. Nagsumbong ako sa Friday. Monday, yung corrupt head of the agency, tinanggal ni Digo, inabolish yung agency. Ngayon, sana tayo magsusumbong. Sa huli, nanawagan si Palafox sa Tingnan nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, nakapagpatanggal siya ng mga corrupt na tao. Pero nung lumipat na o napalitan na si Pangulong Duterte, nagbalik na. Kaya ang tanong niya, kaya na siya magsusumbong. Hindi tulad dati nakakapagsumbong siya kay Pangulong Duterte na yung mga corrupt official. Kaya nga 'di ba every time may talk to the people si Pangulong Duterte, lagi siyang may ina-announce sa mga sinisibak na mga government employee na nasasangkot sa corruption. Dahil meron tayong government agency na binuo si Pangulong Duterte na tututukan yung mga corrupt official natin. Dahil nga nung napalitan na si Pangulong Duterte, tinanggal. So sabi ni Sir June Palafox dito, wala na, tinanggal. So
epektibo yung mga, kumbaga sabihin natin, hindi naman 100% talaga na naging effective yung titinda yung agency ni Pangulo Duterte. Pero at least meron pa rin natanggal. Meron pa rin, kumbaga may nakastigo, may nakasuhan pa rin. Unlike ngayon, walang lumalaban sa korupsyon. Kumbaga ngayon nga, nagpa-party-party sila ngayon, di ba? Tulad niyan, madali nila napapaikot yung ulo ng presidente natin. Pero yung baba naman na ipagyabang mo na may 5,500 project tapos lulubog sa baha ang Pilipinas. Tapos sasabihin pa ngayon na 2.5 billion Pilipino na raw ang nakaahon sa hirap dahil basta kaya nang gumastos ng isang Pilipino ng 64 pesos, masasabing hindi na siya mahirap sa pagkain. 64 pesos pagkakasin sa loob ng isang araw ng isang tao. Ganun niloloko yung presidente natin pero tinatanggap lang ng Pangulo natin kasi hindi natin alam kung talagang nasa wisyo yung presidente natin o lumilipad lang yung isip niya o talagang masyado lang siyang paniwalain sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ng mga kasama sa construction industry na gumawa ng hakbang at magsalita at isiwalat ang mga issue ng korupsyon sa kanilang hanay. Dahil sa bawat substandard na mga proyekto, milyong-milyong buhay ng mga Pilipino ang nalalagay sa peligro. Corruption kills. Supposing infrastructure like bridges, may 40% corruption and buildings, saan binawas ng contractor yung 40%? Kaya sabi nga, hindi lang dapat ako nag-report ng anomalies, incompetence, and corruption. Dapat every architect, engineer, project manager, contractors, they should report na ano yung mga hindi sinunod specification. So, ibig sabihin, sabi nito ni Jun Palafox, kumbaga, talagang kinain ng sistema ang lahat. Kasi dapat, doon pa lang sa architect, engineer, dapat nagsusumbong na kagad. Kasi doon pala malalaman nila kung may korupsyon o hindi eh. Paano mo malalaman? Ganito lang naman yan eh. Gaya ng example natin kanina, may nanalong bidder na kontratista. So, syempre may project yan, di ba? Kung magkano yung proposed budget yan sa project ngayon. Let's say, sabihin natin para mas maiksi lang is 1 billion project yan. So, yung nanalo kontratista na yan, kukuha ng subcon. So, yung 1 billion, babawasan na kagad ng kickback nila. Sabihin natin, 40%, sabi nga ni Sir Jun Palafox. So, babawasan na ng 400 million. So, 600 million na lang. So, ibig sabihin, yung budget para dun sa project na dapat is 1, sabihin natin, labas na natin yung kita ng kontratista. Sabihin natin, 700 million. Babawasan yun, syempre. So, ano mangyayari? Saan sila babawas ng gastos dun para kumita? Siyempre, materyales. Siyempre, sa materyales, pwedeng bawasan or babaan yung quality. Instead na ilalagay dapat dyan ang kapal ng bakal is number 10 or number 12, ang ilalagay, halimbawa, number 12 dapat yung kapal ng bakal na gagamitin. It's either pwedeng gamitin pwede na yung number 10 dyan. Imbis na 100,000 simento yung hahaluin para sa pagbubuhos, pwede ng 80 dyan. So, ganun kumikita yung mga kontratista. So, beside pa doon, di ba, sinubcon na nga eh. Yung nanalo, isa subcon, tapos yung nag-subcon, isa subcon uli. So, pabawas yung budget. So, pababa ng pababa yung quality. Kaya andyan na yung mayroong structural integrity. So, pwede nang makadisgrasya yun. Andyan yung tingnan nyo na lang yung mga diki natin, di ba? Na pinagagawa, yung mga riprap. Magtataka ka na lang, wala pang 1 taon, sira na. Yung mga tulay na, specifically sa mga probinsya. May mga tulay, mahina lang yung bagyo, pero sisira na kagad. Dahil nga nagiging poor na yung quality, dahil nga sa korupsyon. Pero yun nga, dahil hindi naman inire-report ng mga engineer, ng mga architect, for some reason siguro, hindi natin alam, siguro natatakot, or talagang kinain na ng sistema dahil syempre, kumita rin naman sila, so hindi na nila iniisip kung ano yung magiging safety ng mga gagamit nung kailang ginagawa.
and they can save millions of people and billions of pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar. So, yun, base na rin dito talaga sa tama nga na talagang may korupsyon. Napakalaking portion ng gobyerno natin talagang kinain na ng korupsyon. So, wag na ho kayong magtaka kung bakit yung baha hindi nawawala. So, tanggapin na lang muna natin sa ngayon dahil hanggang 3 taon pa si Pangulong Bongbong Marcos, wag na kayong mag-expect na mawawala yung baha. So, antayin na lang natin after 3 years kung sino man yung mauupo sa pagiging presidente, sana lang magawa ng paraan at masolusyonan itong problema ng ating bansa. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.